Umarangkada na ang dredging at desilting operations o paghahakot ng burak ng Department of Public Works and Highways sa Manila Bay bilang bahagi ng malawakang rehabilitasyon nito. Sa pangunguna ni DPWH Secretary Mark Villar, Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Cimatu, kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng Maynila, pinaandar na ang mga naglalakihang modern equipment na gagamitin sa paglilinis ng look ng Maynila. Limampung tauhan ng DPWH ang magtatrabaho sa loob ng 16 na oras kada araw habang nasa 28 ang mga equipment na ide-deploy. Kabilang sa mga kagamitan ay ang mga amphibious excavators na gagamitin sa paghuhukay at pag-aalis ng mga burak at dumi sa ilalim ng tubig na tinatayang aabot sa 3 metro ang kapal na dadalhin sa Pampang. Ang mga backhoes naman ang kukuha ng mga burak sa Pampang na magdadala sa debris segregator upang paghiwalayin ng mga lupa o buhangin at mga solid waste na dadalhin sa Navotas Sanitary Landfill, habang ang mga buhangin at lupa ay papatuyuin upang dalhin sa property compound ng DPWH sa Taguig na malapit sa Camp Bagong Diwa ng Philippine National Police. Target ng DPWH na makakuha ng 50 hanggang 100 na truck ng burak kada araw o 250,000 metric tons sa loob ng isang taon upang matanggal ang 225,000 cubic meters ng silt mula sa 1.5 km stretch ng Manila Bay, Manila Yacht Club breakwater hanggang sa US Embassy. Target din nilang malinis sa mga dumi sa ilalim ng Manila Bay sa ibang bahagi nito tulad ng Bataan at Cavite. Pagkatapos ay pag-aaralan ng DPWH kung pwedeng gamitin ang mga ito upang isama sa panghalo para sa kanilang mga konstruksyon o proyekto. It's a comprehensive plan, hindi lang kami magdedredge, tuloy-tuloy yung dredging namin. At the same time, yung DNR, they will be enforcing yung pagtapon ng basura. At the same time, we'll also be clearing our waterway. So, it's a comprehensive effort, not just DPWH, pati yung LGU, pati yung DNR, DILG, all the mandamos agencies will be working together. Ibinida rin ng mga sewer inspection cameras na ininspeksyonan ni DNR Secretary Roy Cimatu na gagamitin upang makatulong sa pagmamonitor ng mga nagtatapon ng basura at upang matukoy ang mga illegal pipes na nakakonekta sa mga establishmento sa Manila Bay. Malaking tulong ito pagpasok niya sa mga culvert o mga pipes. Tapos mayroon unauthorized na pumapasok doon ng mga tubo coming from non-compliant. Nakikita ito eh. Pag nakita niya yan, i-measure namin kung saan galing yung sa anong building o anong tubo. Ayon pa sa DPWH, bukod sa 28 equipment na nakadeploy ay nais pa nilang magdagdag ng mga bagong kagamitan dahil mayroon pang nakalaan na 1 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyong ito. Sandra Cabigquez, Newslight.